Salamat o Diyos. Ano man po yung nakikita mo pang kalit-litan, mga bagay na darkened spot sa aming buhay na nagkukos ng mga pagkakasala. Ito po, Panginoong Diyos, ay patuloy mong linisin. Tulungan mo kami, Panginoon. At tunay nga po, Diyos, na ito ang dapat naming lakaran. Salamat po ng maraming sa katagumpayan ng gawain ito. And we pray, Lord, na ikaw, Panginoon, ang mangusap. Maramdaman namin ang iyong presensya, Panginoon. And we pray, Lord, na ikaw ang patuloy na magpalakas sa amin araw-araw sa aming buhay. We claim victory. Sa iyo po namin, Panginoon, itinataas ang lahat ng aming mga suliranin, sa lahat ng aming nararanasan, masaya man o hindi masaya. Salamat ng marami, Panginoon. Thank you, Lord. Purihin ka, O Diyos, dakilain ang iyong pangalan. We rebuke in the name of Jesus the work of the evil spirit in our mind. Sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, nais kong basahin ang teksto, scripture na ating pong pagkasalusaluhan ay dalawa po ito, no? Lucas 17:1. Ayan, basahin ko po. Sa Luke chapter 17, verse 1. Ito yung mga sanhi ng pagkakasala na at saka tawag dito. Kaya nagkakaroon ng mga bagay-bagay na talagang hindi nakakapagpatawad ang isang tao, no? So, sabi sa Lucas 17:1, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ibig sabihin, nandyan yan. Ngunit, nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Kung uunawain po natin, mga kapatid, no, itong verse na ito. Sige, basahin ko po muna yung Matthew 6:12. Okay? Matthew 6:12. Ayan. At patawarin mo, ito na yun yung pinaka main course natin sa spiritual na pagkain. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng pagpapatawad namin. Tulad ng pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Now, mga kapatid, we talk about forgiving others. Ayan, forgiving others. Now, ano ba itong forgiving na ito, no? Ayon po sa aking pagsasaliksik, no, sa ibang libro, ito po palang forgiving, no? Ay sabi rito, yung forgiveness, mga kapatid, ay na naman tayo, forgiveness na naman, no? Bakit kaya pinapaulit-ulit? Meron pa ba akong hindi napatawad? Meron pa ba akong meron pa bang nagiging tawag dito? Nagiging sanhi, no? Ng bara ng blessing kaya yung mga bagay na dati hindi ko pa napatawad dapat siguro ngayon ay makausap ko na sila. Now, sabi rito sa God question, what is forgiveness? Forgiveness in the Bible is a release. Ayan. Release or a dismissal. Dinidismiss natin, no? Okay, forgiveness in the Bible is a release or a dismissal of something. So the forgiveness we have in Christ involves the release of sinners, tayo po yun, from God's just penalty and the complete dismissal of all charge against us. Nagre-remind po yung cellphone ko na mainit. Overheating yung aking cellphone. Nawa ay maging maayos, Lord. Okay. Now, balik po tayo rito sa ating pong pag-aaral. Sabi rito, there are people whom the devil will use to hurt. Gagamit talaga ang kalaban, no, ng tao para makapanakit sa kapwa niya tao. And cause the Christian to hate. Para mainis, magalit,
doon sa tao na yun na gumawa sa kanya ng pagkakasala o pagkakamali, no? So, tayong mga Christian, no, we Christians will cease to grow. Pag sinabing cease, no, hindi yung cease na may bukol, hindi. C-E-A-S-E, okay? We Christians will cease to grow in God if we never learn to forgive this kind of people. Pag sinabing cease, yung pagtigil, no? Titigil talaga yung paglago natin kapag meron talaga tayong para pa sa ating puso, no? Na dapat ma-release sa ating mga buhay. Amen? So to God be the glory. Now, the Lord even instructed us to make forgiveness part of our prayers. No? Yun nga yung Matthew 6:12 na binasa ko po kanina. No? At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Now, pag atin pong pinagbulay-bulay yung mga tao na ito, no? Tayong mga tao na ito, no? Lahat po tayo. Malalaman mo talaga kung talagang hindi pa nagpatawad eh. Totoo. Malalaman mo eh. Kasi sabi rito, ito po yung mga sign, no? Na hindi pa totally nakakapagpatawad. We don't want to be with that person. We don't want to hear about him or her. Ayaw nating makasama ang taong ito. Yan yung number 1. At ayaw natin na marinig pangalan man niya, no? Ayaw nating marinig. Kasi talagang tawag dito. Ito po ay nagawan ng pagkakamali na matindi. So, if somebody hurts us, no, kapag meron daw pong nanakit sa atin o nakagawa ng mga matitinding kasalanan, pagkakamali, we don't want to the company of that person. So, if his or her name is mentioned, we feel upset. Pag sinabing upset, yung masama ang loob natin, no? Masama yung loob natin kapag naririnig lang natin yung pangalan niya or baka kapangalan nga lang niya eh, no? Na iinis na tayo. So we don't even want to smile or greet the person if we cross ways. Tanong, sino-sino pa kaya yung mga pangalan na yan na pag nababanggit or nasasagi sa ating isipan, at kapag ating naiisip ang pangalan na yan, ay naiinis at nasisira ang ating araw. Sino kaya ito? No? Kapag meron pa kapatid, it is a sign na hindi pa tayo totally nakakapagpatawad. Pwedeng magpatawad sa nguso. Nguso lang. Pero ang totoo, hindi pa talaga nagpapatawad sa puso. Yan yung number 1. We don't want to be that person. We don't want to hear about him or her. Amen? So number 2, we can see only the negative aspects of that person. Yung bang tipo na pag pinag-usapan ng taong ito, ang lagi na lang natin nakikita ay yung kanyang mga negatibong nagawa. Ang lagi na lang natin nakikita ay yung mga sablay niya. Actually, lahat po tayo sumasablay. Di ba? So, dito sa number 2, sabi rito, because we are offended, na-offend tayo sa taong ito, we can see only the mistakes, may S, ibig sabihin marami, of the person. We tend to magnify, no, his or her faults, and overlook the person's positive side. Hindi na natin nakikita yung mga positibong kanyang nagawa noon. Puro negatibo na ngayon dahil naiinis ka sa kanya, no? So, lumalaki yung mga pangit at negatibo sa taong ito, no, na ating pong kinakainisan. So, that is a sign of unforgiveness, mga kapatid. No? Ano pa?
we can't stop thinking about the person offense. Yung tipong napakatagal na, taon na, inaabot na ng ilang dekada, nandun pa rin. Kapag naaalala natin siya, naihahampas mo sa mukha ng asawa mo yung walis tambo, pero hindi naman siya ang totally gumawa noon, kundi yung dati mong naging boyfriend. Mga ganyan na nangyayari, no? Minsan nagugulat ka na lang, ang saya-saya mo kanina, umawit ka, nagkakabit ka ng kortina, pero nung biglang pumasok yung taong ito, winasak mo na yung kortina at pinalitan mo ng panibagong kulay, kulay itim pa, na dapat ay white. May mga ganyan, di ba? So, to God be the glory. Yan po yung pangatlo na sign ng unforgiveness. Sabi rito, when there is bitterness, no, yung kapaitan sa Tagalog, kung meron daw pong kapaitan hanggang ngayon sa ating mga puso, we can't help it repeatedly playing in our minds what he or she did to us. Alam niyo po kung ano magiging cause noon? Kung kapag meron pa tayong bitterness. Bitterness is a lesson. Bitterness is a, tawag dito, venom. Isang makamandag, no? O poison sa isang tao na hindi talaga nagpapatawad. Mga kapatid, ito yung paulit-ulit na bumabalik-balik sa isipan ng bawat isa. At alam niyo po ang cost nito? Hindi totally, fully maibibigay ng Panginoon yung mga blessing na nakahanda, lalong-lalong spiritual, kapag meron pa hanggang ngayon na mga bagay na nakapagpapainis o nagiging hadlang sa paglakad natin sa Panginoon. Bitterness, ulitin ko po, is a poison of being a Christian follower of Christ. Number 4, we want revenge with that person. Papatayin ko yan pag nakita ko. Isang bala ka lang, tumba ka na sa mga pinaggagawa mo sa akin. Yung mga ganyan, no? Makita ko lang yan. Hampasin ko talaga ng pressure cooker yan na maganda pressure ng mukha niyan. Yung mga ganyan, no? So talagang pag ang tao ay galit na galit, nandiyan ang kanyang paghihiganti. Pero sa likod nito mga kapatid, lalo sa mga hindi mananampalataya, ang talagang puso niyan ay gumanti, pumatay, at talagang manira at mangwasak. Tulad ng sabi si John 10:10. Yan ang nais niyan. Pero minsan, kahit Kristiyano na tayo, nakakalimutan natin yung Ephesians 6:12 na hindi tao ang kalaban natin, kundi ang mga espiritu ng kadiliman na umaali-aligid sa mundong ito na nagtutulak para makagawa ng mga bagay na mali sa ating kapwa. Okay? So, we want revenge with that person. So, unforgiveness towards someone who wronged us could result to hatred. Hatred naman ito. Yung nagtatanim tayo ng galit. Yan. Kanina, bitterness, kapaitan. Magpinsan po yan. Hatred at bitterness. Pag pinagsama mo yan, sasabog parehas yan. Pag hindi mo napigilan, siguradong ang emosyon na dinaan sa aksyon, ang kasunod, konsumisyon. No? Baka sa kulungan pa ang mahantungan nito. So, unforgiveness towards someone who wrong us could result to hatred. And this hatred may intensify to vengeance. Pag sinabing vengeance, yung paghihiganti. No? We want to hurt the person and look for instances to get even. Gusto natin makatabla tayo. Di ba? Gusto natin makatabla. No? Talagang kung ano yung ginawa niya, no? Sa akin, yun din ang gagawin ko sa kanya, mas matindi pa. Yan yung mga vengeance. No? Hello na. God bless you. Please. Ayan, to God be the glory. Si Kakay po. Kararating lang.
So, ayaw ng Panginoon nun. Ang sabi ng Romans 12:19, mga kapatid, no? Huwag kayong gaganti. Ako ang gaganti. Malinaw po yun. Pero minsan, sa sobrang hatred ng bawat isa sa atin, nakakalimutan natin, hindi. No? Gagawin ko yung kung anong gusto kong gawin. Kristiyano na yan. Okay, nasan si Christ doon? Di ba wala? So, ang nangingibabaw doon ay si Satan. Pag ganon. So, ang Diyos ang gaganti. Mga kapatid, matindi pong gumanti ang Panginoon. Tandaan po natin yan. Higit pa ang pumatay sa matindi. Sabi nga ng Bible, huwag kayo matakot doon sa pumapatay, no? Ng laman. Matakot kayo doon sa pumapatay ng laman at kaluluwa. No? Tama niyo po ako kung ako po yung nagkakamali. Yun ang matindi. Kasi hanggang sa kabilang buhay may parusa doon sa mga taong talagang gumagawa ng pagkakamali sa kanyang kapwa. So, we want revenge with the person, wag po tayong gaganti. Ang Diyos po ang bahalang gumanti. Amen? Number 5, we malign the person's character. Yung bang sinisiraan natin ng puri yung taong kinakainisan natin. Yan. Ayaw na ayaw po ng Panginoon yan. So, ano ba ibig sabihin yan? There is a strong temptation, no? Natitempt tayo, natutokso tayo to backbite. Pag sinabi yung backbite, yung i-chismis natin itong taong ito. No? Itong taong ito, itong person na ito na ating kinaka-hate. So, we want our friends to sympathize with us and hate the offender. Dami nating kinakausap, no? Gusto nating makuha yung simpatya ng iba to that person para magkaroon tayo ng kakampi. So, that is a sign of malign the person character. Okay? So, hindi po mainam yun, mga kapatid. Number 6, we feel happy. No, natutuwa tayo. We feel happy at the person's downfall. Natutuwa tayo kapag bumagsak ang taong ito. Hindi po natutuwa ang Diyos pag ganun. Tayo po ang parurusahan ng Panginoon kapag ganun, no? Pinagtawan natin yung taong kinakainasan natin na bumagsak, no? Di ba ang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. Sakop na po nun, ang mahalin mo ang kinaiinisan mo. Mahalin mo ang naninira sa iyo. Mahalin mo yung mga taong gumagawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais sa iyo, sa atin. Kasi bakit nila nagagawa yung mga bagay na yan? Kasi merong kulang pa sa kanila. Sinong kulang? Kulang pa ng pagpupuno ng salita ng Panginoon sa kanilang mga puso. Kasi pag punong-puno tayo ng pagmamahal na nagmumula sa salita ng Diyos, hindi mo na aatakihin yung tao na yan. Hindi mo na sisiraan. At alam mo kung anong sasabihin? Si Lord nang bahala sa kanya. Pagpalain nawa siya ng Panginoon at patuloy na ingatan at nawa maborn again din siya. Ganun ang magiging response, no? Ng talagang taong nagpatawad. Pero kapag hindi nagpatawad, ito yung sign ng unforgiveness. Masaya tayo kapag bumabagsak ang ating kapwa. Amen? So, a problem strikes, sabi dito, the person we hate, we feel that God is on our side. Ayan. Punishing his or her sin. Buti nga sa kanya. Pinarusahan siya ng Panginoon. No? Talagang nasa akin ang Panginoon. Parang ganon, no? Kakampi ko talaga ang Diyos. Salamat, Lord. Naghirap na siya. Salamat, Lord. Nasunog yung bahay niya. Salamat, Lord. Namatay yung anak niya. May mga ganyan. No? Salamat, Lord. Pinaghiganti mo ako. No? Pero ayaw ng Panginoon, natutuwa tayo. Mga ganon. Ang nais ng Panginoon, nawa, kung paano ka binago ng Panginoon, pinuno ng pagmamahal ng salita ng Panginoon, ganon din dapat ang reply mo at lalabas sa bibig. Kasi kung ano ang lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso, kapatid. Amen? So number 7,
The person keeps coming to mind during the prayer. Yung tipong nananalangin tayo, no? Umpisa or kalagitnaan ng pananalangin. Naaalala lagi natin yung kinakainisan natin. Nangyari po ba yan sa bawat isa sa atin? So that is a sign of unforgiveness. Sabi rito, because there is someone we have not forgiven. God reminds us, no, pinapaalalahan tayo ng Panginoon, as in our prayers, to talk and make things right with that person. Maging tama ang ating puso sa taong ito. Pero kapag yung nagpe-pray na tayo at nawawala at nasisira at discourage tayo kasi naaalala natin yung mga ginawa niyang hindi maganda sa atin, mas lalo pa nga natin dapat siyang ipanalangin. Balikan mo ng positibo ang ginawa sa yung negatibo. Takpan mo ng cross yung ginawang negatibo ng ating kapwa. Ganon ang tunay na nagpapatawad. Now, bakit ba kailangan natin magpatawad? No? Parang napakasimple lang ng mensahe pero hirap na hirap gawin kahit matatagal ng Kristiyano. Tama po ba? So, why must we forgive others? Number 1, we have received forgiveness in Christ. Ang sabi po dito, because we have been forgiven, we need to forgive others too. Ephesians chapter 4, verse 32. Ang sabi dito, sa halip, maging mabait kayo. Linaw sa Tagalog, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Malinaw po yung itinuturo sa ating lahat. No? Sinabi po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesians na maging mabait tayo. Hindi plastic. No? Sige na, pinapatawad na kita, pero pag talikod, pinamamalita na ganito ganyan. No? Ayaw ng Lord niyan. Okay, backbite yan. Backbite. No? Magpatawaran tulad na magpatawad sa inyo ng Diyos. Ang nais ng Panginoon, totoong forgiveness. Hindi orokan na forgiveness. Alam niyo orokan? Plastic. Okay. Number 2, they, the offenders, are not really our enemies. Tandaan po natin ito mga kapatid. Yung mga naka-offend, nakasakit sa atin, hindi sila yung mga tunay nating kalaban. Kundi yung nasa likod at nasa kaloob-looban niyan ay yung masamang espiritu. So those who do us wrong do not recognize their evil action. Kaya nagagawa ng mga taong ito yung mga bagay na yan kasi merong evil sa kanilang sarili na naghahari. Pero pag naghari na ang Panginoong Diyos sa buhay ng mga taong yan, sa buhay natin, pag-ibig ang papalit eh. Now, sino yung ating kalaban? Walang iba kundi ang dyablo. Ang sabi ng Lucas 23, chapter 23, verse 24 mga kapatid. Okay? Sabi rito, yan sumobra. Sabi rito, kaya't ipinasya ni Pilato, tama ba? 23:34, 34, ayan. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Bakit kaya hindi nila nalalaman? Yung mga nagpapako sa krus that time. Kasi yung evil spirit that time, hanggang sa ngayon, sa buhay natin, meron umaali-aligi dyan para makagawa tayo ng mali. Ganon din yung mga nagpapako sa Panginoong Diyos. Guided sila ng evil spirit. Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Pinag-pray pa niya yung mga nagpapako sa Kanya. Sa atin kaya, yung mga pinapako tayo
na mga pangiinis. Pinapako tayo ng mga sama ng loob. Pinapako tayo ng mga iba't ibang matitinding pagwasak sa ating mga buhay. Pinagpe-pray din kaya natin sila. Ano ba ang ginaganti natin sa kanila? Buti nga sa'yo mamatay ka na, ganun ba? Hindi yan sa Panginoon. Ang ating pattern muli, tandaan po natin, ay ang Panginoong Hesukristo. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. See? Ganun ang pagmamahal. Ganun ang tunay na nagpatawad. Yung ipagpe-pray mo pa yung nakasakit sa'yo. Yun ang tunay na binago. And that is a born-again Christian na tinatawag. Born again sa puso. Hindi sa nguso, mga kapatid. So they are blinded by evil spirit who are our real enemy. Yun nga po yung binabanggit ko, mga kapatid, no? To God be the glory. Sa Ephesians chapter 6, verse 12. No? Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno. Mga pinuno, ibig sabihin, napakaraming pinuno pala ang mga nagtutulak sa tao para makagawa ng mga bagay na kahindik-hindik at mga bagay na talagang makakasira sa kapwa-tao. Ano pa ang sabi? Mga may kapangyarihan. Although siyempre, mas makapangyarihan ng Panginoon. Pero kapag hindi tayo punong-puno, no, ng salita ng Diyos, so pwedeng ma-divert yung kapangyarihan ng evil spirit sa bawat isa sa atin para mapuno ng galit at hindi pag-ibig. Kaya nga sabi diyan, no, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman na mamayani sa sanlibutang ito. See? May namamayani sa sanlibutang ito. Si Diablo. Pero kailangan mapalitan niya ng paghahari ng Panginoong Diyos. Amen? So ang mga hukbong espiritual ng kasamaan, ito yun, sa himpapawid. Bakit kaya sinabing ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid? Ano ba to? Lumilipad-lipad ba? Tulad ng isang ibon or kung ano man lumilipad-lipad. Saan-saan dumadapo yan? Literal. Kahit paniki, agila man, kung saan-saan lumilipad yan. Tandaan po natin mga kapatid, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan ay dumadapo sa ating isipan. Diyan palagi dumadapo yan. Ang sabi, pwede namang tumambay sa ulo natin ng isang ibon, pero wag nating paiitlogin ang ibon sa ating mga ulo. Ibig sabihin, palayasin natin yung mga bagay na nandito sa ating isipan na negatibo na nagdudulot, mga kapatid, ng mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin niya. Spiritually speaking, kasamaan sa himpapawid. Amen? Meron pa. Internet connection. Saan ba galing ang internet? Satellite. Grabe ngayon ang kasamaan sa himpapawid. Napakarami. Kumakalat. Mabilis kumakalat. Now, punta naman tayo sa number 3. Why must we forgive others? That we may have inner peace. Magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating kaloob-looban. No? So Jesus Christ said that the Father will punish. Ayan, oras na ba? Ayan. Jesus Christ said that the Father will punish those who do not sincerely forgive. May parusa pong nakalaan, mga kapatid, sa mga hindi totoong nagpapatawad. At ang sabi diyan sa Matthew 18, amen? Matthew 18, verse 34.
hanggang 35. Ang sabi rito, at sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. 35, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. See? Malinaw. Malinaw po mga kapatid. Number 4, that we may receive God's forgiveness. No? Ma-receive natin, matanggap natin yung pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos. So the Bible clearly says that we will not be forgiven by God if we do not forgive others. Matthew 6:14-15. No? Basahin ko po. Sinasabi dito, hallelujah, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. So bakit hindi pumapasok ang blessing? Full blessing ng Panginoon? Kasi meron pang naiiwan na hapdi o kirot na nakikita ng Panginoon. Bagamat hindi nakikita ng kapwa, kala ay okay na sa ibang tao, sa panlabas, naka-smile, pero kitang-kita ng Panginoon ang ating mga puso. Meron pa palang hindi nagagawang fully forgiveness. Amen? Mark 11:25, ano po sinasabi doon? Sabi dito, kapag kayo mananalangin, linaw nito, purihin ng Diyos. Kapag kayo mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Paano yun? No? Paano po yun? No? Matindi ang ginawa niya sa akin. Patawarin mo ng buong puso. Pero hindi siya makakaligtas sa batas ng mundong ito. Sa batas na pinapatupad ng bansang Pilipinas, ng Amerika, no? Kailangan pagbayaran niya ang consequences, no? So ganun po, no? Purihin ng Panginoon. Hindi naman po pwedeng, ay ang bait mo, lagi ka nagpapatawad, ganito, ganyan. Yes, nagpapatawad tayo. Pero tandaan po natin, huwag natin kakalimutan, yung kailangan ay kumilos din tayo para maparusahan yung mga tao na ito na nakagawa ng hindi maganda, no? Ang tunay na mabait, ang tunay na talagang nagpapatawad, yung pinatawad mo na ng buong puso, pero kailangan siyang managot. Yun ang tunay na mabait. Yun ang tunay, no? Na talagang ang Panginoon nga di kung lahat tayo, no? Yes, pinatawad tayo ng Panginoon. O sige, pinatawad ko na kayo. Hindi na kayo makakaranas sa mga ginawa nyo na parusa. May parusa pa rin sa atin, ha? Bumabalik. Kahit yung mga dati nating ginawa na ngayon natin nararanasan, ngayon natin nararamdaman, no? May mga balik. Hindi man nakikita ng iba. Pero ang Panginoon, no? Hindi natutulog ang Diyos, mga kapatid. Bumabalik at bumabalik yan, no? May consequence. Hindi tayo makakaligtas sa parusa ng Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, kahit na tayo ay ginagamit na ng Panginoon, once na tayo ay dati noon, no? Na merong ginawang mga kalokohan, in God's perfect time, meron ding kabayaran yun. Amen? Pero salamat sa Panginoon, no? Dahil tayo'y tinutuwid ng Panginoon, no? Sa mga bagay na yan. Tinuturuan tayo. Now, ano pa? So the devil does not have a hold on us, no? Why must be forgive? Para hindi daw po tayo, no? Hawakan ng diablo, no? Ang ating buhay. So the hurt and hatred in our hearts are the devil's stronghold. Yung pala yun. In attacking us. Ephesians chapter 4, basahin ko po. Ephesians chapter 4, verse 26 and 27.
7. Napakaganda po nito mga kapatid. Ang sabi po rito sa Ephesians chapter 4, verse 26 and 27, kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit. 27. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Why? Kapag binigyan natin ng pagkakataon ng dyablo na mainis, magalit, manapak, manabunot, manaksak, siguradong mas masahol pa tayo doon sa nakagawa sa atin. Mas doble pa. Tandaan po natin yan. No? So, unforgiveness is sin. And when there is a sin, the devil brings in chaos to our life. Kaya mga kapatid, kailangan po talaga ng self-control. So sa Galatians 5:22-23, self-control talaga yung pinakahuli. And pang-anim, lapit na po tayo matapos. So our prayers will not be hindered, no? Yung bakit tayo dapat magpatawad? Para yung mga panalangin natin, yung mga ipinapanalangin natin ay hindi po mahadlangan, no? Sabi dito sa 1 Peter 3:7, 1 Peter 3 verse 7, ayan. Sabi rito, kayo namang mga lalaki. Tama ba? Amen. Kayo namang mga lalaki, pakitunguhan ninyong mabuti ang inyong asawa sapagkat sila'y mahina at tulad ninyo'y may karapatan din sa buhay na walang hanggang kaloob sa inyo ng Diyos. Sa gayon, walang magiging sagabal sa inyong panalangin. Purihin ang Panginoon. So, ibig sabihin, kailangan po, no? Yung mga mahihina, yung ating mga asawa, yung ating mga kapatiran, tayo mahihina, dumadaan sa panghihina. Pero salamat sa Panginoon, tayo pinapalakas, no? So, nais ng Panginoon, walang maging sagabal sa ating pananalangin. Ang gusto ng Panginoon, talagang malinis ang ating puso. Yung intention, yung motibo. Amen? So, 1 Peter 3:7 says that if there is a strife between husband and wife, their prayers will not be answered. No? Parang awit, katulad din ng awit 66:18. If you have cherished in your heart, God will not listen. So the Bible says that bitterness and unforgiveness hinder our prayers, no? Matthew 5:23-24. So this is one reason why many of our prayers are not answered, no? Basahin ko po. Matthew 5:23-24. Kaya pala hindi dinidinig yung ating panalangin. Sabi rito, kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Amen. No, ang linaw. Okay? So the Bible says that bitterness yan. So this is one of the reason why many of our prayers are not answered. Balikan mo muna yung nakagalit mo. Toong magpatawad. And number 7, no, why must we forgive? So we may bless the lives of others. Kapag totoo kasi po tayong nagpatawad, mabibless din yung iba. Dahil purihin ng Panginoon, ay si ganoon, si ganito, si ganyan. Grabe yung ginawa sa kanya. Pero nandun yung puso niya na magpatawad. Why? Because yung taong nakasakit sa kanya ay wala namang relasyon sa Panginoon. Amen? So a wounded person, may sugat daw na kapwa natin sa puso, no? Nasugatan ng matindi. So a wounded person can hurt others. He or she is like a bitter root that poisons, yung nga sinasabi ko kanina, poisons other crops. Ano po sinasabi ng Hebrews 12:15? Amen? Hebreo 12:15. Ayan. Sabi rito, pag-ingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ayun, ingatan daw natin
no? Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at makagulo at makahawa pa sa iba, no? Baga parang damay-damay na nangyari, no? Ingatan daw natin 'yon. Kasi talagang lalo pag sinabi mo sa kamag-anak mo walang relasyon sa Panginoon, ingat-ingat din ang mga pinagsasabihan, no? Dapat yung talagang may malalim ng relasyon sa Panginoon at nakakaunawa ng salita ng Diyos at nilalakaran ng salita ng Diyos. Huwag tayong magkukwento sa mga bagay na sa mga tao na walang relasyon kasi iba ang ipapayo nila pagdating sa mga ganyan, no? Lalo pag nasaktan. So, but the person healed, no? Yung tao daw na talagang ginamot na at talagang pinagaling. But the person healed of his or her wounds through forgiveness can also bring healing to others. Anong ginawa mo? Buti ka pa. Sige na nga. Salamat sa Panginoon, magpapatawad na rin ako. Kasi nakita ko sa iyo, brother, sister, na nilakaran mo yung salita ng Diyos. Sobra akong na-bless sa iyo. Siyempre, una sa Panginoon. Ayan. So, magre-reflect si Jesus Christ sa buhay mo, kapatid. Yun ang nais ng Panginoon. So, what we have received from God, kung ano doon natatanggap natin sa Panginoon, kung ano yung nababasa natin sa Bible, yun po, we can freely give to others too. Free, libre, walang bayad. Ganun po ang nais na gawin natin sa iba para makita na talagang pinago tayo ng Panginoong Diyos. Amen? Ano po sabi ng last verse? Matthew 10:8. Hallelujah. Matthew 10:8. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. So spiritually speaking, yung sinasabi rito sa Matthew 10:8 na may sakit, ito po yung may mga sakit na mga tao na talagang nasugatan at hindi nagpapatawad. At ang sabi rito, buhayin ang mga patay. Sino yung bubuhayin? Tulungan natin sila. Nakatulad natin, binuhay tayo ng Panginoon, yung relasyon natin sa Panginoong Diyos, tulad nila na patay ang relasyon, tulungan nating mabuhay din yung relationship nila sa Panginoon. Iyan ang ibig sabihin niyan. Buhayin ang mga patay. Patay ang relasyon sa Panginoon. Pagalingin ninyo, napakaraming may sakit. Kala nyo, yung may mga cancer lang may sakit, may mga kung ano-anong mga sakit na ating nababalitaan, high blood, diabetes, No, maraming may sakit, lalong-lalo sa espiritu. Kaya, tulungan natin sila na ang banal na espiritu ang maghari sa kanilang mga puso't isipan para humilom at magkaroon at mabuhay, magkaroon sila ng relasyon ng tunay at makapagpatawad tulad ng Panginoong Jesucristo. Now, if you're able to forgive, you must accept God's forgiveness. Amen? Ang sabi rito, you must decide to forgive. Kailangan magpatawad tayo. You must bless the one who has hurt you. Parang hirap no na, no? Ibe-bless mo pa yung nanakit sa'yo, no? Pero yun ang utos ng Panginoong Jesucristo. I-bless natin sila. Huwag i-curse. Huwag sumpain. Amen? So until the heavy burden in your spirit is lifted away. Amen? So Lucas chapter 6 verse 26 to 27, no? Para yung espiritu daw natin ay talagang yung bad spirit, no, ay lumayas. Okay. So sabi rito, sabanin nyo kung kayo pinupuri ng lahat ng tao. Ayan, sa mga mahilig purihin, no? Sabanin nyo kung kayo pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. At ang sabi dito sa verse 27,
Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. So, meron po ditong application. Nang sabi rito, no, ito po yung ating pagsasalusaluhan. Pakitagalog na lang, Mr. Beverly, si Beverly. Is there someone or some people that you have not forgiven until now? If there is, are you ready to forgive? Handa na ba? Meron bang tao na hanggang ngayon ay hindi mo pa napapatawad? So, handa ka na ba na patawarin ang taong ito? And number 2, must we wait for good feelings to happen first before we forgive? Kailangan ba na antayin muna natin na maging maganda ang ating pakiramdam bago tayo magpatawad, no? Does forgiveness depend on feelings? Yung pagpapatawad ba, depende ba yan sa nararamdaman, no? So yan po yung mga application na ating pong pagsasalusaluhan sa pagkain natin, no, sa gabing ito. Salamat po, Diyos, na muli, Panginoon, pinaalala mo sa amin ang mensaheng ito, Panginoon, na totoong madaling magpatawad sa bibig, pero maraming hirap pagdating sa puso. And we pray, Lord, lahat kami ay patuloy mong kinakausap. Tulad nga po ng amin pong napagsalusaluhan kanina, yung forgiveness, ito po yung releasing at yung dismissal sa aming mga puso upang kami makalaya. Maraming nakakulong sa tunay na rehas na bakal, pero marami pa rin ang mga hindi literal na nakakulong, pero nakakulong sa mga taong nakagawa o nagawan nila ng mga masasama. Lord, salamat, Panginoon, sa mensaheng ito. Dalangin ko po, O Diyos, i-bless mo po ang bawat isa at maging malaya at magpatawad ng tunay sa bawat nakasakit na kapwa, dahil hindi tao ang kalaban namin, kundi ang espiritu na gumagala-gala sa mundong ito at pumapasok, naninira ng mga pamilya, kaibigan, mga kapatid, sa mga churches, sa mga online gawain. Marami ang talagang hindi namamalayan, nagkakaroon ng bahabahagi. Lord, salamat, O Diyos, siyasatin mo ang aming puso. Baka meron pa kaming hindi tunay na napapatawad. Salamat po ng maraming marami. To you all the glory. In honor in Jesus' name we pray. Amen. Amen.